Hello guys, welcome na naman sa aking Christianity vlog. At ngayon ay magkakaroon tayo ng usapang rapture na ating i-reaction video ang vlog ni Pastor Ian para mapaghandaan natin ng rapture. Kung ano talaga ang rapture. Sa video po na ito, mas lalo pa po nating alamin yung mga bagay patungkol po sa rapture na darating. Yung mga naniniwala at hindi naniniwala dito sa rapture, nasabi ng iba na hindi naman ito talaga mangyayari. At may mga naniniwala naman sa rapture, kaya lang merong iba't ibang mga pananaw patungkol dito. Iba't ibang pananaw. Loading pa. Dito sa rapture, nasabi ng iba na hindi naman ito talaga mangyayari. At may mga naniniwala naman sa rapture, kaya lang merong iba't ibang mga pananaw patungkol dito. Iba't ibang pananaw Loading. kung saan or kailan sa timeline ng end times magaganap ang rapture. So tingnan po natin itong tatlong views na ito na sinasabi kung kailan papasok ang rapture. Simulan po natin dito sa pre-tribulation rapture. So sa view po na ito, sinasabi na magaganap daw po yung rapture or yung pagdagit sa mga mananampalataya bago ng tribulation. Sabihin, yung ating Panginoon ay babalik pagkatapos ay second coming. Ibig sabihin dyan nakalagay, rapture muna bago mag-tribulation. Rapture muna. So sinasabi po sa view na ito na hindi na po Rapture muna mangyari kasi nakalagay dito yung recent natin. Rapture muna mauna bago ang kanyang tribulation 7 years tapos second coming 1,000 years. Yun. mararanasan ng mga mananampalataya ang kalagim-lagim na tribulation. Sinasabi po sa view na ito na ililigtas na ng Panginoong Kristo ang church or yung mga mananampalataya doon sa tribulation na darating. Pangalawa po, ang tinatawag natin is mid-tribulation rapture. So kung kanina po, Made tribulation, ibig sabihin ng rapture ay kukunin niya na lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Kristo. Kukunin na ng Panginoon yung mga nanalig sa kanya, sumasampalataya. mid-tribulation, bago ng tribulation, dito naman po sa view na ito, sinasabi po na sa gitna ng tribulation, doon po magra-rapture. Kasi po kung titignan po natin sa Daniel and Revelation, sinasabi po sa prophecy na itong tribulation, event po na ito ay nagtatagal na 7 taon. So sa 7 taon, Ibig sabihin pala yung tribulation 7 taon. Tapos sa gitna ng tribulation, doon yung rapture. Kasi 3.5 years para sa kapayapaan. Tapos 3.5 years sa mga salot, sa mga dilubyo. po na yan, nahahati po yan sa dalawa. Ang first 3.5 years at yung pangalawa. Sa first 3.5 years, dito po sinasabi yung paglilinlak na gagawin ng Antikristo. Dahil dito kinukuha Sa susunod natin na vlog, hindi natin yung Antikristo. Kasi alam niyo, meron ng Antikristo ngayon, yung parang magkukunyari na parang siya yung Mesiyas na gagawa siya ng mga himala dito sa lupa. Paniniwalain niya yung mga tao na magpapagaling yata siya, maghihimala at mamamala lahat ng gera dito. Pero hindi nila alam na si Satan yung may pakana ng Antikristo. Siya yung parang maghahatid sa atin ng kapayapaan. Lahat ng relihiyon magsasama-sama. Pero Antikristo, ibig sabihin, kay Satan yun, kay Satanas yan yung Antikristo. Siya pa si Muno yun. Antikristo yung loob ng mga tao para mapunta sa kanya. So lilid lang niya yung mga tao. Gagamit niya yung kapangyarihan niya para malil lang yung mga tao. Pero pagpasok dito ng isa pang 3.5 years, dito na po mangyayari yung kalagim-lagim ng tribulation. Ang tribulation po ang pinakamatindi at Yung tribulation, dyan na yung mga kapighatian, yung mga magaganap sa mundo na hindi pa nangyayari, sa kasaysayan mangyayari na. Kasi yung Antikristo, siya yung pasimuno lahat ng mga mangyayari. Yan sa kalitnaan ng tribulation. mahirap na mangyayari at mararanasan ng tao sa kasaysayan
So sinasabi dito sa mid-tribulation, dadaan pa rin yung church sa tribulation, pero sa unang 3.5 lang. Bago maranasan yung pagdurusa, Yung bago pagdaanan ng mga tao, yung pagdurusa, yung mga mapupunta sa impyerno, kukunin na ng Panginoong Jesucristo sa kaligitnaan ang mga tao gamit ang rapture. Yung lahat ng sumasampalataya sa Kanya, kukunin niya na sa mga gitnaan ng tribulation, kukunin na ng Panginoong Jesucristo. sa isa pang 3.5 years, under ni Antichrist, kukunin na rin po itong mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Nagpakuli ang post-tribulation rapture. So ito naman po, pagkatapos naman daw po ng tribulation, doon pa lang magra-rapture. So simple lang po ang sinasabi po sa video na ito. Lahat po makakaranas ng tribulation under ni Antikristo or ng halimaw. So parang sinasabi dito ng post-trib na wala makakaligtas tribulation, lahat tayo daraan dito. When you go out, your data cables always get Hands picked up in your muna. bag. Don't worry, this data cable. O daraan dito. At sinasabi nila na pagkatapos itong tribulation, doon pa lang magaganap yung rapture or yung pagdakip ng Panginoon sa Kristo. So, yan lang po yung iba't ibang mga paniniwala or views ng mga tao patungkol po dito sa rapture. So, bagamat may iba't iba po tayong mga views patungkol po sa rapture, isa lang naman po ang pinakamahalaga dito magkakaroon ng rapture. At totoo po ang rapture. Bagamat iba't iba po tayo ng mga pananaw or views patungkol po sa kung kailan o kung saan part po ng timeline ng gaganap ng rapture. Bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo at bilang isang katawan ng Panginoong Jesucristo, naniniwala po tayo na magaganap ng rapture. Base po sa mga pinag-aaralan po natin, simula pa lang ang pinag-aaralan po natin itong end times. Ang view po natin dito is pre-tribulation. Bago po ang tribulation, magaganap ang rapture. So, ibig sabihin lang po, maliligtas po tayo sa tribulation. Hindi po natin mararanasan po yan. Bilang mga mananampalataya, dadagitin na po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi po, kung babasahin po natin yung Revelation at pag-aaralan po natin ito, kung titingnan po natin, sa chapter 1 to 4, nabanggit po dyan yung church. Actually, yung 7 churches po, nabanggit po dyan. Pero pagkatapos po ng chapter 4 hanggang chapter 19, hindi na po nabanggit doon yung church. Wala na po yung church doon. Kasi kung babasahin po natin yung 4 to 19, halos yun na po yung tribulation, yun na po yung paghihirap. Pero wala po kayong makikita doon ni isa na church or tayo, mga mananampalataya ng Panginoon sa Kristo. Bakit po? Kasi nga po, kinuha na po tayo ng Panginoon sa Kristo. Na-rapture na po tayo bago mag-tribulation. Ibig sabihin itong patunay na bago mag-tribulation, mauuna muna ang rapture na kukunin tayo ng Panginoong Jesucristo bago mag-tribulation. Ibig sabihin, hindi na natin mararanasan yung dilubyo at salot dito sa lupa. Marami kasi mangyari, mayroong mga lindol, pag-ulan ng apoy. Maaaring iba sa inyo is hindi pa ganun kapamilyar patungkol dito sa rapture. Or maaaring ngayon lang narinig ang salitang rapture. Sabi iba sa inyo, medyo nalilito pa dito sa rapture. So hayaan nyo na bigyan ko kayo ng ilang mga katotohanan pa patungkol po dito sa rapture. Una po, mawawala na ng bigla ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo kapag nag-rapture. So ito po, sobrang bilis lang po ng pangyayaring ito. As in, sobrang bilis. Nasa sobrang bilis, hindi mo mamamalayan ng rapture na pala. Ganyan po yung rapture. Kaya po maghihanda po tayo. Kasi ang sabi po ng Bible, yung bilis nito, sinabi na kung gano'ng kabilis eh. Kasing bilis po ng isang mata. Ang isang mata po, sobrang bilis po niyan. Ganyan po inihintulan yung rapture. Sa isang mata, kukunin ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng mananampalataya sa Kanya or ang church. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 15, verse 52. Para palang kidlat ang rapture. Ibig sabihin kahit nasa mall ka, nasa garahe ka, nasa CR ka, nasa kwarto ka, lahat kahit saan ka pa basta mag-rapture at totoong nananalig ka sa ating Panginoong Jesucristo ay para ka lang kidlat na kukunin ng ating Panginoon, parang kidlat. Napanood nyo yun sa video kanina. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng muling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Ang rapture po kasi, ang ibig sabihin niyan is for snatch up. So, ibig sabihin pagdali talaga, pagkuha. So, ibig sabihin lang po niyan, kukuhanin ka at ilalagay ka doon sa ibang lugar. Ang rapture po, instant po yun. Sa isang mata, bigla na lang po tayo magiging glorified body po yun. Ganun lang po kabilis yun. Mapapalitan po tayo. Mapapalitan yung mga katawan po nating lupa na katawang panglangit, which is yung glorified body na nga. At yung mga patay, bubuhayin po ulit yan. At imimit po natin si Jesus doon sa alaba. So, mangyayari niyan, since glorified body na nga po tayo, yung mga damit po natin maiiwan na lang po bigla yan. Hindi po natin madadala sa langit yan. Yung mga katawan lang po natin. So, mangyayari po niyan, magugulat ng iba,
bigla na lang may mawawala. So try to imagine this mga kapatid. Isipin mo na lang, pananampalataya ng Panginoon sa Kristo nag-drive, ng sasakyan, tapos biglang nawala. So mawawalan po ng control yung mga sasakyan po pagdating po ng time na. Lalo na po kung na-rapture yung mismo nag-drive dito sa lupa at dito sa yung pamawid. So yung ina-expect na mangyayari pag nagkaroon ng rapture, magkakaroon ng malaking kaguluhan. So sa time po na yun, maraming tao magugulat, lalo sa mga hindi alam kung ano yung rapture o kung ano yung mga nangyari. Kumbaga, kasi milyon-milyon tao yung bigla na lang nawala. I don't know if familiar kayo dun sa movie ng Avengers. Merong part doon na bigla na lang nawala yung ibang tao at maraming tao nagulat, maraming tao nagtaka, bigla na lang nawala yung ibang tao pero may mga naiwan. So parang ganyan din po yung rapture. Galing ah. Galing ng kwento. Nakikinig tayo kay Pastor Ian. Saludo ko sa iyo, Pastor Ian. Ganda ng mga vlogs mo sa ating Panginoon. Balik na natin konti. Avengers. Merong part doon na bigla na lang nawala yung ibang tao at maraming tao nagulat, maraming tao nagtaka, bigla na lang nawala yung ibang tao pero may mga naiwan. So parang ganyan din po yung rapture. Maraming tao May pa. magugulat sa araw na yun. Hindi po nila alam yung rapture eh. Ano ba to? Ilan lang po talaga yung nakakaalam yung rapture sa totoo lang. Kaya mapalad ka kapatid kasi alam mo yung rapture. Actually, ang marami kong makukuha dito is mga bata. Kaya maraming mga bata po bigla na lang mawawala. Pagdating po ng panahon po nito. Pangalawa mga kapatid, hindi po lahat ng kasama sa rapture. Sinasabi ko nga po sa inyo, yung mga tao na iiwan talaga at magtataka nga sila sa kung ano yung nangyari. Magugulat sila. Bigla na lang maraming tao ang nawala. So meron pong dadagitin at meron pong mangiiwan. Basahin po natin itong Matthew chapter 24, verse 39 to 43. Hindi nila namamalayan ang nangyari hanggang sa dumating ang baha at inangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahon iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang dalawa. May dalawang babae nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang dalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. So maliwanag po sa binasa natin, may maiiwan at merong kukunin. Nakakalungkot lang, may maiiwan at hindi lahat nakasama sa rapture. Yan po yung realidad na mangyayari. Yan po ang malinaw na sinasabi ng Bible. So mga kapatid, huwag po natin hayaan yung mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay, iiwan. Bahagi po natin sa kanila ang mabutong balita ng ating Panginoon sa Kristo. At hindi lang po yan. Ito rin po sinasabi sa Luke chapter 17, verse 34 to 36. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon may dalawang taong nasa isang higaan. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babae na kasama nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ng isa, iiwan ng isa. May dalawang lalaki na nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. Nakita mo natin dito ang Diyos darating. Pwedeng umaga, pwedeng gabi. Bagamat nakita po tayo ng time zone. Kasi ang sabi po dito, hindi natutulog. Kasabay po niya, may trabaho naman. So ibig sabihin po niyan, pinapakita po dyan na merong araw at merong gabi sa parte po ng ating mundo. Kaya darating po ang Panginoon. Pwedeng araw sa lugar natin, pwede naman gabi sa ibang lugar. So alam niyo naman po, ang mga mawawala, mapupunta sa Panginoon sa Kristo. At ang mga maiiwan, kalagin-lagin po ang mararanasan sa kamay ng Kristo. Kasi sobrang hindi po ng mararanasan ng mga tao. Pangatlo po, tulad po ng sinabi ko, walang nakakaalam kung kailan ang gaganapin ng tao. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon. Kahit ang mga anghel sa langit o anak man, ang ama lamang ang nakakaalam ito. Marami na po ang nag-predict, marami na po nagsabi kung kailan mangyayari itong rapture, pero po lahat po sila nabigo. Kasi mga kapatid, malinaw naman sinasabi ng Bible, wala nakakaalam po talaga ng araw na yun. Yung sabihin lang nila, predict lang nila yung rapture, kung kailan mangyayari po. Doon pa lang makikita natin na hindi totoo yung sinasabi nila. Kasi kumukontra sila ang sinasabi ng Bible. Maliwanag po na sinasabi na walang nakakaalam po. Kaya ang magandang gawin lang po natin, maging handa po tayo. Yun lang po yung sinasabi po ng Bible. Since wala po nakakaalam, maging handa po tayo. Kasi pwede siyang dumating mamaya mga kapatid. Bagamat hindi po sinabi ng Diyos kung kailan siya darating. Wala po siyang sinabi. Pero meron siyang sinabi ng mga sign sa atin kapag malapit na siyang dumating. So yung mga sign po na nakikita natin, nagpapakita po yan na malapit na siyang dumating. So anong gagawin po natin? Maghanda po tayo. So huwag po tayo maniniwala sa mga nagseset ng time, sa mga nagpipredict
na yun ang araw ng rapture. Marami po maglalabasan yan, totoo po yan. Pero huwag po tayo maniniwala. Dahil ang rapture po para po yung magnanakaw pag yan na lumabas. Wala po nakakaalam. Basahin po natin itong 1 Thessalonians chapter 5 verse 2. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kasi totoo naman sasabihin ba sa iyo na magnanakaw kung kailan siya darating para nakawan ka? Sasabihin niyo ba yung date o yung oras para sa magnanakaw ninyo sa bahay? Hindi naman, di ba? Walang magnanakaw magsasabi sa nanakawan niya kung kailan siya darating. Kaya darating po ang magnanakaw na hindi mo inaasahan. Basahin niyo po natin ng Matthew chapter 24 verse 43. Unawain niyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ng magnanakaw, siya ay maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, maghanda po tayo. Yun lang po, wala na pong iba. So paano ka maghahanda? Mamuhay ka na rin kamanayan habang naghihintay ka sa Panginoon sa Kristo. Mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban habang naghihintay ka sa Panginoon sa Kristo. Kasi malaki mong gumagawa ka ng kasalanan tapos bigla kang dadat ng Panginoon, ginagawa ko yung bagay. Maganda, dadatnan tayo ng Panginoon sa Kristo, gumagawa tayo ng mabutihan at sumusunod tayo sa kalooban. Kasi po hindi po natin talaga alam kung siya darating. Kaya naghihanda po tayo palagi. Pang-apat po, kapag nag-rapture, hindi natin mararanasan ang kamatayan. May dalawa tayo. Ang ganda ng mga ano si Brother Ian. Pero kalangkot lang yun yung mga mahal natin sa buhay. Hindi natin maano kasi hindi natin alam eh. Walang dito sa Bible na tao na hindi na naranasan ng kamatayan or na-rapture din sila. Yan po ay si Enoch at si Elijah. Doon po sa Old Testament. So sila po ay hindi nakaranas ng kamatayan. So tayo rin po, kapag tayo po ang dinatnan ng rapture, yung generation po natin, magiging katulad din po natin sila. Sila Enoch at Elijah. Hindi po nila naranasan ng kamatayan. Tingnan po natin to. Yun lang, hindi na natin tatapusin to, mahaba to eh. Sinasalamat sa kasama sa akin. Kay Enoch. Ito po yung sabi ng Bible.